chapter 13, makita natin ang ganito. Alright, so if you have your Bible, sa chapter 13, ang sabi nun sa Revelation chapter 13, verse 1, Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and his horns 10 crowns, and in his heads a blasphemous name. Now the beast which I saw was like a leopard. His feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. And I saw one of his heads as if it had been mortally wounded, and his every wound was healed. And all the world marveled and followed the beast. So they worshipped the dragon, who gave the authority to the beast, and they worshipped the beast, saying, Who is like the beast, who is able to make war with him? So bagamat ang-coverage natin na hindi naman hanggang verse 4, pero at this point ay yabang tayo kasi parang nasa kalagitnaan ng Book of Revelation. So, since ang aklat ng Revelation ay parang history written in advance, na kung saan ay karamihan dito ng mga senaryo ay parang naka-chronological order. Pag sinabing chronological order, ibig sabihin naka-arrange po ito ng tuloy-tuloy. Kaya lamang, hindi lang sila lahat. Karamihan lamang sa kanila, ganun ang sequence po nila. So, ang sabi ka nun ay pagkatapos daw ng ganitong pangyayari, ay ganito ang nangyari. Meaning to say, sa chapter 12 yung pinanggalingan no? Matapos ipakita yung pangyayari kay Satan, saka naman pinakita yung dito sa Antichrist. So, ang aklat ng Revelation ay napakaganda dahil kasi hindi tayo magiging mangmang sa mga bagay-bagay na mangyayari. Makita natin yung mga nangyayari na hindi nakikita ng tao at makita rin natin yung mga talagang actual na mangyayari. So, kung gusto niyo lubusang maunawaan yung ating pinag-aaralan, kailangan lamang basahin niyo yung mga nauna at maano niyo yung pagduktong niya in sequence. Pero anyway, matapos nang i-present ng author ng aklat ng Revelation, si Satan, ipinakita niya na yung Antichrist. Okay, so dito ang outline natin sa Antichrist ay una, letter A and P. So what's letter A and P? Una, there is an ascension to power. So verse 1 hanggang verse 3. Okay, so verse 1 hanggang verse 3 ay more on sa pag-akyat niya sa kapangyarihan. Okay. So, ang pag-akyat niya sa kapangyarihan, ang sabi nga lang dito, he ascend out of the sea. So, nanggaling siya sa dagat. Now, ang aklat ng Revelation ay hindi lahat ito literal ang pag-interpret. Though majority sa Bible natin ay literal translation. And I advise you, pagka nag-interpret ka ng scripture, ay interpret mo muna ng literal as much as possible. Kasi halos malaking porsyento ng nasa Bible ay literal. What I mean by literal translation, kung ano pagkakabasa mo dyan, huwag mo munang ibahin yung kahulugan. Okay? So, pero pag hindi mo makuha sa literal, doon na lang ngayon mangyayari mga tinatawag na figure of speech na tinatawag na maaaring ito ay symbolical na kaya pag hindi mo makuha. Ganun lamang ang nangyayari. So, ang sabi ko ng Antichrist ay he will ascend to power. No? So, yung pinakita sa verse 1 to 3 kung saan ang galing yung kanyang kapangyarihan kung paano sumulpot siya into power. Sa panahon natin ngayon, makikita naman natin na gaya sa Amerika, merong mga bingang sumulpot na, hindi natin na, for the first time in the history ng Amerika, hindi na puti ang umupo. Okay? Na kung saan ay humble ang kanyang beginning. I'm not saying na siya yung Antichrist, okay? Gusto ko lamang makita nyo na siya galing lamang din sa ordinary mga tao. Kung saan ang kanyang ninuno ay God is slave yung kanyang ninuno. Okay? So, pag sinabi sa Bible natin, He will ascend out of the sea,
ang symbolism ng sea, ibig sabihin, galing sa mga tao. Okay, galing sa masa. So, kung kukunin natin, ay nanggaling din siya sa karamihan ng mga tao and then nag-arise sa into power. At hindi mahirap sabihin natin na dapat sana ang pwesto mga galing sa mga sikat na tao. Nabawa, katulad nung araw, may mga iba, sinasabi lang, anti-Christ, ay kasi nung araw na yung mga nandiyan sa Great Britain, yung mga anak nila Diana, meron mga nag-iisip na hindi ako nag-iisip na, kumbaga mayroon ako narinig na ganito na baka ito candidate, mga ganyan, di ba? So, bagamat mas madaling i-pinpoint yung mga nasa pwesto na kasi yung popularity, pero hindi natin pwedeng may sandabi na ang sabi nga ng Antichrist, he will ascend out of the sea. So once again, pag sinabing sea, dagat, ibig sabihin galing sa multitude, galing sa masa yung tao. Kaya hindi natin pwedeng i-discredit yung kanyang humble beginning and then he arises into power. At ang masabi naman natin, kaya lang naman siya mayroong kapangyarihan kasi ang Diablo ang siyang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Lahat actually ibinigay ng Diablo. His authority, His power, yung lahat ng meron ng Diablo, ibinigay doon sa Antichrist. Kaya makita natin how powerful yung Antichrist. Now, marami ang masabi po natin, down through history, marami ang candidate na maging Antichrist. Kasi nga, masabi po natin, pag binasa natin yung chapter 17, verse 8. Turn your Bible sa chapter 17, verse 8. Ang sabi nga, the beast that you saw was and is not will ascend out of the bottomless pit and go to perdition, and those who dwell on earth will marvel, whose names are not written in the book of life from the foundation of the world, when they see the beast that was and is not and yet is. So, dahil sa chapter 17 verse 8, nagtutukoy na parang itong halimaw o sa ating interpretation na ngayon, yung beast, it refers to the Antichrist. Kaya nga pala, dalawa ang beast na binabanggit sa chapter 13. Huwag kayong makamali na misinterpret nyo yung hindi namin binasa, ay Antichrist pa rin. Pero anyway, next meeting yan ang ating pag-aaralan. Pero as of now, Antichrist muna tayo yung beast, unang beast. So, yung sa chapter 17 verse 8, ang sabi nga lang, nanggaling siya sa chapter 8, sabi nga lang, galing siya sa bottomless pit. Okay? Sa bottomless pit. Okay? Kaya, parang namatay na siya, di ba? Okay? Ganun ang inaano. Kaya, marami mga Bible scholar, iniisip nila na pwedeng candidate, si Nero, o kaya kung sino pang mga emperor na sa panahon ng mga early Christians. Kasi sa panahon naman nila Nero at saka yung mga iba pang mga emperor, grabe yung anong ginawang persecution sa mga mananampalataya. Sa panahon ngayon, kung tutusin, pwede na mag-fulfill yung parang katulad nito eh. Kasi yung attitude ng mga tao na gusto nilang sambahin sila ng tao ay very much likely. Kasi yun ang talagang ng Antichrist eh. Ang very purpose ng Satan kung bakit ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan doon sa taong ito para kahit paano siya na sa pamagitan ng pagsamba nila doon sa Antichrist, indirectly they worship Satan. So, as a parang imitation ng katulad ng sa ating Panginoon, yung Trinity, na si Jesus, ang image of the invincible God, yung Diyos na hindi nakita, once you worship the Lord Jesus Christ, you worship the invincible God. Amen?